Today, meron akong i-share sa inyo yung tatlong loan apps na legit at buo mo matatanggap pero dapat pinag-iisipan, guys. Balita ko ha, masisipag yung mga agents nito na tumawag in case hindi ka makabayad. At yung mga loan apps na to, especially kung kaka-register mo pa lang, huwag kang mag-expect na malaki ka agad yung makukuha mong amount. At least, buo mo siyang matatanggap, mga best. Kaya kung gusto mo malaman ko yung loan apps na to, then alam nyo na yung dapat yung gawin. So hello everybody, welcome back to my channel. So it's Ate Red here. My videos are not sponsored based on my personal experience. So for today, tatlong loan apps po na buo matatanggap pero dapat pinag-iisipan. Pwede siya sa PEDSA de Peligro kasi mabilis po siya mag-approve, agad mo matatanggap yung pera, and most of all, hindi po advance kinakaltas yung kanyang service fee. Guys and gals, meron po tayong part 1. You can go to the link in the description box. Yung mga loan apps na ibabanggit ko dito para lang siyang overview, mga guys ha. Of course, registered po sila sa SEC, but it's not all the time na kung rehistrado is okay na okay. Siyempre, dapat pinag-iisipan yung talagang mababayaran nyo upon due date para hindi kayo magsisi at walang sakit ng ulo. Yun naman talaga yung goal natin dito, iwas sakit sa ulo. E huwag na natin patagalin pa, let's go to our list. Yung first nating loan app ay si XL Cash. So, meron akong video nito kay XL Cash. Again, the link is in the description box below. Sabi niya, maximum loanable amount daw is 50,000 pesos. The-download sa Google Play Store at my registration. So, mga things na dapat nyo malaman dito kay XL Cash, aside from the fact na buo mo siya matatanggap, is that isang ID lang yung kailangan niya. Do take note na 5 po yung hihingi niyang contact reference. Kaya hihingi siya ng permission na ma-access yung phone book mo because doon mo kukunin sa phone book yung reference na ilalagay mo doon sa app. Pagkatapos ay kukuha din siya ng picture mo, ID mo. Mga IDs na tinatanggap niya is driver's license, passport, PRC, SSS, TIN, UMID, and voter's ID. Yung style niya is picturean mo yung ID mo at saka na siya na yung kakapture ng name and yung mga particulars na nasa ID. Pagkatapos mo ibigay yung lahat ng mga information na to, yung kanyang initial offer ay maaaring as low as 1,500. Pero matatanggap mo siya ng buo, guys. So 1,500 yung principal, 1,000 din yung matatanggap. Pero sa due date, which split into 2 po yung payments, doon po niya isi-spread out yung interest na babayaran nyo. At medyo malaki-laki yung interest niya ha, kaya sabi ko nga, pinag-iisipan. Pero mukha siyang magaan dahil every 7 days ka, depende kay system, 2 payments po kasi siya, maaaring 7 days apart. Kaya yung for example sa 1,500, yung pabayaran mo naman is 1,050 tsaka 1,067 sa dalawang payments na yon. Yung third payment, pwede niya daw i-waive. Parang marketing something lang siya. Nasa inyo guys, pag-isipan nyo mabuti bago nyo itong i-download si XL Cash. Basta ganun siya ha, huwag kayong expect na malaki ka agad yung makukuha nyo, especially kung first time nyo. Okay, so loan app number 2 is Madali Loan. Again, the link to this video, dedicated video, is in the description box below. Rehistrado, na-download po sa Google Play Store. Ayan. Pero take note na yung loan app na to ha, during the application process, hihingi po siya ng link ng Facebook nyo. Ingat mga loan apps na humihingi ng Facebook ha. Hihingi rin siya ng 5 contact references. Isang valid ID lang yung kailangan mong isubmit sa kanya. Yung mga valid IDs, tulad na rin sa binanggit natin kanina. So, kung meron ka nun, then you can proceed. Now, take note, depende sa kay system kung mag-o-offer siya sa'yo ng walang kaltas. Kasi may iba tayong mga user, depende po siya kay system ha. May iba po tayong mga nag-a-apply dito kay Madali Loan na kinakaltasan po ng service fee. Iba naman, buo daw nila matatanggap. So ito, depende talaga siya kay system kaya pinag-iisipan. Things na kino-consider kasi ni system because yun nga yung mga loan apps na to, sumisilip sa ating phone kung anong meron. So, ina-assess nila yung risk factor. So, siguro kung medyo risky ka kasi masyadong maraming loan apps, masyado ka maraming utang, kaya yun, kaagad siya nagdideduct ng service fee. Depende. I don't know. I'm just making assumptions here. Maximum loanable amount daw, kung good payer, is 20,000 pesos. Siyempre, wag kang expect na 20,000 pesos kaagad yung sayo kung kaka-register mo pa lang. Kasi kung first time mo, maaring ibigay niya is 3,000 pesos or 1,500. Again, depende yan kay system. Take note na kung sakali ikaw ay isa sa mga maswerteng pinaloan niya na walang advance na service fee at buo mo matatanggap, pero siyang ikakaltas kung sakali MU Villier or RD Pawnshop yung pipiliin, 180. Other than that, wala na po. Kung maswerte ka at hindi ka niya babawasan ng advance interest. So, yun po si Madali Loan. Again, legit, pero marami na akong naririnig na masipag, tumawag at mag-follow up yung mga agents niya kung sakaling hindi makabayad. Kaya,
ingat lang at pag-isipan ng mabuti kung gagamitin mo si Madali Loan o hindi. So, let's now move on to the third, the last but not the least, and ito rin yung pinaka hindi ko gusto ng mga legit na mga loan app. That is Mukasa, pero baka okay sa inyo kaya babanggitin ko na. So ito si Mukasa actually is a buy now pay later app. Marami po siyang features and it's widely accepted. Scan QR to. Tapos meron din siyang virtual card, so meron kang flexibility kung gagamitin mo yung credit limit mo. Of course, it's registered, but in my experience, panoorin nyo na yung bakong mga videos and you be the judge. Yung okay dito kasi sabi niya, 0% interest daw siya up to 45 days at pwede kang mag-partial dito. One of the features na meron sa kanya, meron po siyang cash advance. Kung sakaling hindi ka qualified sa kanyang quick loan na up to 25,000 pesos. Yung quick loan naman yun yung installment. Yung cash advance naman is a certain percentage of your credit limit. For example, akin yung credit limit ko is 6,000 pesos. Pwede ako mag-cash advance ng 3,500. At kung ika-cash advance ko yung 3,500, or depende sa'yo kung ano yung amount, basta pasok dun sa credit limit ng pang-cash advance mo, matatanggap mo siya ng buo in less than 30 seconds dun sa GCash. At okay na rin yung interest somehow. You can pay in full after 30 days or partially 10%. Hindi naman siya tumatawag. Kung papalapit na yung due date, pa-text lang siya. Pero yung baka challenging para sa inyo is the application process. Bago ka magkaroon ng cash advance, syempre, dapat may account ka kay Mukasa. At kung there are two ways para magkaroon ng account kay Mukasa. That is through the standard method and the constructive method. So, standard method na kung gigisahin ka niya sa questionnaire niya, sa karami-rami na kanyang itatanong. Also, hihingi din siya ng, ewan ko, meron siyang part na kung saan hihingi siya ng login ng SSS, GSIS, yung mga ganun mo. Or kung ayaw mo naman, then magbibigay ka ng payslip. Ganon, picture ng payslip mo. At saka hihingi din siya ng details ng bank account mo. So, ayoko ng ganyan. So, kung ayaw mo ng ganyan, dun ka sa constructive, which is something na questionable din. Kasi dun sa constructive, magbibigay ka po ng refundable deposit. Bale, maglalagay ka muna ng pera, hindi mo basta-basta ma-withdraw. Sabi, refundable. Pero, kung sakali man i-withdraw mo siya, nang masyadong maaga, malaki yung ikakaltas niya doon. Ganun man lang, edi sana mag-secured credit card ka na lang. At least mas convenient kung credit card. Tapos matagal na tong si Metrobank. Example lang yan kasi meron din ibang bako na meron din ganun. So, ito nga si Mukasa, guys. So, marami daw yung nagsasabi na mahirap magkaroon ng Mukasa account kung standard. Kasi medyo strict daw siya. Kaya doon na uuwi sa constructive. Which, parang hindi ako believe. Pero nasa inyo na yan, like I said ha. Hindi ko man siya nagustuhan, pero baka okay sila sa inyo. Meron naman siya ino-offer na 45 days na 0% interest. Nagbibigay naman siya ng pa-installment. Meron naman siya pa-partial. So baka this loan app works for you. Kung may cash advance ka man kay Mukasa, at least matatanggap mo siya ng buo. So, okay na rin yung interest niya compared to other loan apps. Well, there you have it. Tatlong loan apps lang guys. Para hindi kayo ma-information overload. Gusto nyo lang dedicated video ng loan apps na to. Of course, meron akong mga videos sa each loan app na binanggit dito. The links are in the description box below. And again guys, dapat pinag-iisipan bago kayo mag-loan sa loan app na ito. Na mga ito para hindi kayo magsisi mga bes. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. At sa channel na to, pinapakilala ko sa inyo yung mga loan apps para hindi naman kayo mabigla, ano? So, let me know in the comment section below kung meron ako nakalimutang banggitin. Or, you can also check my other videos kung sakali hinahanap niyo yung mga favorite apps nyo na hindi nabanggit sa video na to. So, that's all for today. Make sure you're subscribed. I'll see you on my next vlog. Bye!